Squad in the offense. Pag-usapan natin ang dalawa sa mga pangunahing tactical na operasyon na isinasagawa ng isang infantry squad, paggalaw at pagkakasala. Movement, shifting the force. Paggalaw, paglipat ng puwersa. Ang paggalaw ay tungkol sa pagkuha ng iyong squad mula point A hanggang point B sa battlefield. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa paglalakad mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang mabisang paggalaw ay nagsasangkot ng maingat na pagpili ng mga pormasayon at pamamaraan na angkop sa partikular na sitwasyon. Nangangahulugan ito ng pagsusuri sa lupain, panahon, presensya ng kaaway, at iba pang mga salik upang matukoy ang pinakamahusay na paraan upang ilipat ang iyong squad ng ligtas at mahusay. Offense, taking the fight to the enemy. Ang mga offensibong operasyon ay tungkol sa pag-agaw sa inisyatiba at pagtalo sa kaaway. Maaaring kabilang dito ang pagsira sa mga puwersa ng kaaway, pagkuha ng pangunahing lupain, o pangangalap ng impormasyon tungkol sa mga lakas at kahinaan ng kaaway. Ang mga offensive na operasyon ay nangangailangan ng kombinasyon ng mga partikular na katangian. Flexibility, ang kakayahang umangkop sa mga hindi inaasahang sitwasyon at mabilis na baguhin ang mga plano. Surprise, sorpresa, hinahampas ang kalaban kung kailan at saan nila hindi inaasahan. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng stealth, panlilinlang, o mabilis na paggalaw. Concentration, konsentrasyon, itinuon ang lakas ng pakikipaglaban sa mga pinakamahalagang punto upang makamit ang mga mapagpasyang resulta. Speed, bilis, mabilis na gumagalaw para mapanatili ang momentum at hindi balanse ang kalaban. Audacity, kapangahasan, isang pagpayag na kumuha ng mga kalkuladong panganib upang makamit ang matapang na mga layunin. Squad offensive actions. Ang infantry squad ay nagsasagawa ng iba't ibang mga aksyong offensiba, kabilang ang movement to contact. Ito ay isang sadyang offensibong aksyon na idinisenyo upang hanapin at hikayatin ang kaaway. Nangangailangan ito ng maingat na reconnaissance at isang pagpayag na umangkop sa sitwasyon habang ito ay nangyayari. Attacks, mga pag-atake. Ito ay mga mapagpasyang aksyon na nailalarawan sa pamamagitan ng koordinadong kilusan at fire upang madaig at wasakin ang kaaway. Tandaan, ang mga offensive na operasyon ay hindi lamang tungkol sa brute force. Nangangailangan sila ng maingat na pagpaplano, mahusay na pagpapatupad, at malalim na pag-unawa sa kaaway at sa lupain. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga kasanayang ito, maaari mong pangunahan ang iyong squad sa tagumpay at makamit ang iyong mga layunin sa misyon. Offensive maneuvers. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga offensive na maniobra, partikular na tumutuon sa kilusan para makipag-ugnayan ang mga diskarteng ginagamit upang hanapin at hikayatin ang kaaway. Tandaan, ang mga pagkilos na ito ay karaniwang ginagawa bilang bahagi ng mas malaking operasyon ng flatten, ngunit ang pag-unawa sa papel ng squad ay napakahalaga. Movement to contact, search and attack versus approach march. Mayroong dalawang pangunahing pamamaraan na ginagamit para sa paggalaw upang makipag-ugnay. Search and attack, paghahanap at atake. Ang pamamaraan na ito ay pinakamahusay kapag ang kaaway ay inaasahang umiwas o mabilis na humiwalay sa pakikipag-ugnay. Ang iyong squad ay gagana bilang bahagi ng flatten upang mahanap, ayusin, at alisin ang kaaway. Kabilang dito ang kombinasyon ng patrolling at mabilis na pag-atake, katulad ng kung paano kumikilos ang Philippine Scout Rangers sa mga operasyong kontra-insurhensya. Tandaan ang mga salik tulad ng tagal ng operasyon, ang bigat ng iyong gear, ang pagpoposisyon ng mga pangunahing armas, kung paano ka mag-uugnay sa iba pang mga unit pagkatapos makipag-ugnayan, at pagpapanatili ng epektibong komunikasyon. Approach march, ang diskarteng ito ay pinapaboran kapag inaasahan mong makatagpo ng isang mas maliit na puwersa ng kaaway, na nagbibigay daan sa iyong pinuno ng higit na kakayahang umangkop sa pagmamaniobra o pag-bypass sa kanila. Ang iyong squad ay malamang na magkaroon ng isang partikular na tungkulin, tulad ng pagiging advance guard, flank guard, o rear guard. Maaari ka ring magtalaga ng on-order na mga misyon, ibig sabihin, mayroon kang mga gawain na dapat tapusin lamang kapag natugunan ang ilang partikular na kondisyon. Ang pamamaraan na ito ay kadalasang ginagamit sa maginuo na pakikidigma, kung saan mas karaniwan ang malalaking labanan. Isipin ang sikat na left hook na maniobra na ginamit ng Israeli Defense Forces sa 6 na araw na digmaan, kung saan nalampasan nila at nagulat ang hukbo ng Egypt.
Ang parehong mga diskarte ay may kanilang mga pakinabang at disadvantages, at ang pagpili ay depende sa partikular na sitwasyon na kinakaharap mo sa larangan ng digmaan. Naghahanap ka man ng mga rebelde sa isang gubat o nagmamaniobra sa bukas na lupain sa isang kumbensyonal na digmaan, ang pag-unawa sa mga diskarteng ito ay makakatulong sa iyong epektibong makipag-ugnayan sa kaaway at makamit ang iyong mga layunin sa misyon. Attacks. Mga pag-atake. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga pag-atake, isang mapagpasyang aksyong offensive na kadalasang ginagawa ng mga squad bilang bahagi ng mas malaking operasyon ng Platen. Ang papel ng squad sa isang pag-atake ay mag-iiba depende sa pangkalahatang plano at sa mga partikular na gawain na itinalaga ng pinuno ng Platen. Employment considerations, main effort versus supporting effort. Kung ang iyong Platen ang pangunahing pagsisikap, ang pagtutuunan ng pansin ay ang paglupig sa kaaway at pagkamit ng pangunahing layunin. Maaaring hatiin ang mga squad sa isang base of fire na elemento upang magbigay ng pagsugpo sa fire at isang elemento ng pag-atake upang maniobra at malapit sa kalaban. Maaaring mayroong isang reserve squad na pinipigilan upang pagsamantalahan ang mga tagumpay o palakasin ang mas mahihinang mga lugar. Isipin ang iconic charge ng Light Brigade sa Crimean War, kung saan ang isang cavalry unit, ang pangunahing pagsisikap, ay matapang na sinisingil sa mga ngipin ng Russian artillery fire. Kung ang iyong Platen ay ang pagsuporta sa pagsisikap, ang iyong tungkulin ay tulungan ang pangunahing pagsisikap sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa fire o iba pang mga aksyon kung kinakailangan. Maaaring kabilang dito ang pagsugpo sa mga posisyon ng kaaway, pagflankang sa layunin, o pagprotekta sa mga gilid ng pangunahing pagsisikap. Movement to the objective, stealth and adaptation. Ang paggalaw ng squad patungo sa layunin ay mahalaga para sa isang matagumpay na pag-atake. Ang layunin ay upang maiwasan ang pagtuklas at mapanatili ang elemento ng sorpresa. Gayunpaman, kung ikaw ay betik-betik, maging handa upang umangkop. Tandaan, ang flexibility ay susi. Kung makatagpo ka ng mga hadlang, maaaring kailanganin mong labagin ang mga ito, pagtagumpayan ang mga ito, o humanap ng paraan sa pag-iwas sa kanila. Ang iyong pinuno ng pangkat ay gagawa ng mga desisyong ito batay sa sitwasyon at sa pangkalahatang misyon. During the assault, firepower and maneuver. Habang papalapit ang iyong squad sa layunin, lalong nagiging mahalaga ang firepower. Ang iyong pinuno ng squad ay magtatalaga ng mga partikular na target sa iyong mga fire team upang sugpuin ang kalaban at payagan ang pagmaniobra. Habang papalapit ka, mas lumilipat ang focus patungo sa pagsugpo at mas kaunti sa paggalaw. Sa kalaunan, isang fire team lang ang maaaring nagmamaniobra habang ang iba ay nakatutok sa pagbibigay ng cover fire. Isipin ang paglusob sa mga dalampasigan ng Normandy noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ang mga puwersa ng Allied ay gumamit ng napakaraming lakas ng putok upang sugpuin ang mga depensa ng Aleman at lumikha ng isang foothold para sa pagsalakay. Consolidation and reorganization, securing the objective. Kapag nakuha na ang layunin, dapat na mabilis na pagsamahin ang squad at muling ayusin upang ipagtanggol laban sa mga potensyal na counterattacks. Kabilang dito ang consolidation, pagsasama-sama, pagtatatag ng isang defensive perimeter at pagtatalaga ng mga sektor ng fire. Reorganization, muling pag-aayos, muling pamamahagi ng mga bala, muling pagpoposisyon ng mga armas, paggamot sa mga nasawi, at accounting para sa mga tauhan at kagamitan. Tandaan, ang isang pag-atake ay isang komplikado at dinamikong operasyon na nangangailangan ng koordinasyon, kakayahang umangkop, at hindi matitinag na paglutas. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang mga yugto at ang iyong tungkulin sa loob ng mga ito, maaari kang mag-ambag sa tagumpay ng iyong pangkat at sa pangkalahatang misyon.